Paano nagawa ng mga sinaunang sibilisasyon na magtayo ng mga istrukturang hanggang ngayon nang iinsulto pa rin sa utak natin. Akalain mong sa panahon ng bato pa lang, ang gawa parang pang milenyum. Mga estatwang sobrang bigat na kahit 10 backhoe, mapapakamot pa rin sa ulo. Sa video na to, babalik tayo sa nakaraan para silipin ang mga likhang sinauna na hanggang ngayon walang matinong paliwanag. Mga lugar na pag tiningnan mo, mapapatanong ka kung sinong gumawa nito at anong trip nila sa buhay. Narito ang mga UNESCO World Heritage Site na magpapamangha sa iyo at unang may isip mo na alien ang may kagawan. Pa-subscribe naman dyan. Unahin na natin tong Moai Statues of Easter Island, Chile. Sa sobrang liblib na Easter Island sa gitna ng Pacific Ocean, may estatwang mahigit 900 higanteng Moai statues ang inukit mula sa 13 hanggang 16 na siglo ng Rapa Nui people. Karaniwan 4 na metro ang taas at ilang toneladang bigat ng bawat isa. Ang itsura, mga mukhang seryoso na parang bantay sa tindahan na ayaw magpautang. Ayon sa mga archaeologist, kumakatawan daw to sa mga ninuno, mga espiritual na bantay ng komunidad. Pero ang tanong ng bayan, paano nila inilipat yan sa batuhan at bundok nang walang makina? Tinulak ba yan? Nilakad o pinasayaw? Hanggang ngayon, misteryoso pa rin, bossing. Ngayon ang Moai ay isa ng global icons, UNESCO World Heritage Site at dinadayo ng mga turista mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Nazca Lines, Peru. Sa tigang at tuyong kapatagan ng Southern Peru, andito ang isa sa pinaka-mind-blowing na misteryo ng sangkatauhan. Ginawa sa pagitan ng 500 BC hanggang 500 AD. Binubuo ito ng daang-daang higanteng guhit na nagpapakita ng ibon, unggoy, balyena at kung ano-anong geometric patterns na ang catch, hindi mo talaga ma-appreciate kung nasa lupa ka. Kailangan nasa ere ka. Ang techniques, simple pero henyo. Tinanggal lang nila ang madidilim na bato sa ibabaw para lumitaw ang mas maliwanag na lupa sa ilalim. Walang pintura, walang drone, walang Google Earth. Ang tanong ulit ng sambayanan, para saan ito? Astronomical calendar, ritual na daanan o baka naman pang alien tour guide? Noong 1994, kinilala ng UNESCO ang Nazca Lines bilang World Heritage Site para siguradong hindi mabubura ang hiwaga nito para sa mga susunod na henerasyon. Sigiraya, Sri Lanka. May hari na naisipang magpatayo ng buong syudad sa ibabaw mismo ng malaking bato na halos 200 metro ang taas. Ang Sigiriya, isang batong fortress na madalas tawaging 8th Wonder of the World. Pag-akyat mo mula sa baba, di ka agad hihingalin sa pagod, hihingalin ka sa ganda. May water gardens na petmalu ang pagkasukat. Tapos aakyat ka sa mirror wall na dati sobrang kinis daw nito. Kita ang utak sa butas ng ilong mo. Pero ngayon, may mga tula ng pag-ibig na sinulat pa noong 8th century. Uso na rin pala ang hugot noon. Tapos malapit sa tuktok, makikita mo yung malaking paa ng leon na tira mula sa higanting estatwa na bantay ng gate ng palasyo. Pagdating mo sa taas, sulit ang pagod mo. Makikita mo ang mga pundasyon ng lumang palasyo. May sky pool at tanaw mo ang buong kagubatan ng Sri Lanka. Ginawa to bilang royal palace ni King Kasyapa noong 5th century pagkatapos naging Buddhist monastery. Tapos nilamon ng katahimikan at lumot hanggang sa muling nadiskubre ng mga archaeologists at muling nabuhay ang alamat. Tikal, Guatemala. Sa gitna ng kagubatan ng Guatemala, yung tipong kahit GPS mo, susuko, nandun ang Tikal, dating mega city ng sinaunang Maya. Noong 4th hanggang 9th century, solid ang buhay dito. May libu-libong istrukturang bato at mga steps pyramids na umaabot ng 70 metro.
Hindi lang to tourist spot dati. Naging sentro ng politika, relihiyon at negosyo. May malalawak na plaza, matataas na templo at mga palasyong panghari. Tapos bigla na lang iniwan. Walang malinaw na paliwanag. Iniwan sa kagubatan at hindi na binalikan. Pero hanggang ngayon kahit guho na, kitang-kita pa rin ang talino ng Maya architecture. Kaya ngayon, UNESCO World Heritage Site na to. At isa sa mga lugar na parang may sariling espiritu. Baalbek, Lebanon. Sa Bekaa Valley ng Lebanon, nandun ang Baalbek. Isa sa pinakabonggang religious centers ng Roman Empire. Pinaka-highlights nito ay ang Temple of Jupiter na may mga haliging 23 metro ang taas. Pinakamataas sa buong Roman world. May Temple of Bacchus din na sobrang buo pa, na parang kahapon lang itinayo. Pero ito ang nakakamangha. May mga batong pundasyon na lampas 1,000 tonelada ang bigat. Kaya syempre tanong ng lahat, paano nila binuhat yan? Hanggang ngayon walang sagot na 100% sure. Kaya ang Baalbek ay patunay na hindi biro ang yabang ng Roman engineering. Pyramids of Giza, Egypt. Sa gitna ng disyerto ng Egypt, nakapwesto ang Pyramids of Giza, mga bodyguard ng kasaysayan. Ginawa mahigit 4,500 taon nang nakalipas at sila na lang ang natitirang ancient world of the world. Ang Great Pyramid of Khufu ay dating 140 metro ang taas at gawa sa 2.3 milyon na bloke ng bato. Hanggang ngayon, napapamura pa rin ang mga engineer sa precision nito. Hindi lang to libingan ng hari, simbolo to ng kapangyarihan, pananampalataya at talino ng sinaunang Egypt. Sunod ang Great Sphinx of Giza sa Egypt pa rin. Tahimik pero nakakatakot. Yan ang Great Sphinx of Giza. May 73 metro ang haba at 20 metro ang taas. May katawan ng leon at ulo ng tao, kombo ng lakas at talino. Pinaniniwala ang ginawa ng panahon ni Pharaoh Khafre. Mahigit 4,500 taon ng tanda. Hanggang ngayon, di sigurado ang tunay na layunin. Di rin sure kung sino talaga ang modelo ng mukha. Pero kahit anong bagyo, digmaan at panahon ang dumaan, andyan pa rin siya, bantay ng disyerto. Abu Simbel, Egypt. Sa tabing dagat ng Lake Nasser sa southern Egypt, may isang lugar na masasabi mong hari talaga gumawa nito. Ito ang Abu Simbel, obra maestra ni Pharaoh Ramesses II. Ginawa pa noong 13th century BC. Sa harap ng templo may 4 na higanting estatwa ni Ramses na tig 20 metro ang taas. Inukit direkta sa bangin. Pero ito ang mas astig. 2 beses sa isang taon, tumatama ang sinag ng araw sa loob ng templo, diretso sa inner sanctuary. Sakto sa birthday at coronation day ng Pharaoh. Tapos noong 1960s, muntik nang malunod to dahil sa Aswan Dam. Ang ginawa ng mga tao, abay binuhat at nilipat buong templo pa itaas. Sa isang piraso, parang Lego, pero pang Diyos ang bigat. Isa to sa pinaka-solid na rescue mission sa kasaysayan ng mundo. Egypt pa rin, Luxor Temple. Sa gilid ng Nile River nakapwesto ang Luxor Temple. Isa sa pinakabonggang istruktura ng sinaunang Egypt. Ginawa pa noong 1400 BC. Hindi to typical na temple para sa Diyos. Para to sa mga pharaoh. Dito ginagawa ang coronation ceremonies kung saan sinasabi sa buong mundo, legit akong hari at may basbas ng langit. Sa loob may matatayog na haligi, detalyadong ukit ng mga Diyos at hari. At sa entrance, malalaking estatwa ni Ramesses II na parang mga bodyguard ng kasaysayan. Stonehenge, United Kingdom. Sa England may bilog ng mga bato na kahit anong ikot mo, wala pa rin siguradong sagot. Mahigit 4,000 taon, binubuo ng mga batong umaabot
na 55 toneladang bigat. Tanong ng lahat kung para saan to? Sun temple ba to? Ritual na lugar? Kalendaryo ng mga ninuno o tambayan ng mga sinaunang marites? Ang alam lang natin, sobrang lupit ng pagkaayos. Align siya sa solstices, ibig sabihin alam nila ang galaw ng araw kahit wala pang telescope o Google. Hanggang ngayon, UNESCO World Heritage Site ang Stonehenge at dinadayo ng milyon-milyon. Terracotta Warriors, China. Noong 1974, may mga magsasaka malapit sa Siyang na naghukay lang ng balon, ngunit hindi tubig ang nahanap kundi isang buong hukbo ng mga sundalo na gawa sa lupa. Ito ang Terracotta Warriors, ang personal na afterlife security ni Emperor Qin Shi Huang, ang unang emperador ng China. Mahigit 8,000 life-size na sundalo, may kabayo, may chariot, lahat inilibing mahigit 2,200 years na ang nakalipas para bantayan ang emperador sa kabilang buhay. At ito ang pinakastig. Kahit puro singkit, walang magkakapareho. Iba-iba ang muka, iba-iba ang armor, iba-iba ang armas. Hanggang ngayon, UNESCO World Heritage Site na to. Dinadayo ng milyon-milyon at marami pa ring parte ang hindi pa nauhukay. Ibig sabihin, bossing, may tinatago pa ang lupa. Chichen Itza, Mexico. Sa Yucatan Peninsula ng Mexico, nandoon ang Chichen Itza, dating megacenter ng Maya, mula 9th hanggang 12th century. Ang bida dito ang pyramid ni Kukulkan. Nasa 30 metro ang taas at hindi lang to pamporma, isa tong giant calendar. Tuwing equinox, may aninong gumagapang pababa sa hagdan. Mukhang ahas na gumagalaw. Hindi lang yan. Meron ding Temple of the Warriors, may malaking ball court kung saan seryoso ang laro. Kasi minsan buhay ang nakataya. Ang buong syudad ay patunay na ang Maya ay malupit sa math, advanced sa astronomy at sobrang pulido sa architecture. Kaya ngayon UNESCO World Heritage Site na to at kabilang sa New 7th Wonder of the World. Petra, Jordan. Sa gitna ng disyerto ng Jordan, kung saan pulang-pula ang mga bangin, may isang lungsod na parang hinugot sa pelikula. Ito ang Petra. Hindi ito itinayo gamit ang hollow blocks. Inukit mismo sa bundok. Parang sinasabi ng mga tao noon, huwag na tayong magtayo, ukitin na lang natin. Mahigit 2,000 taon na ang nakalipas, ginawa ng Nabatinan Kingdom ang lugar na to bilang isang maunlad na kapital. Ang pasok papunta sa Petra, pahirapan, isang makitid na bangin na lampas 1 kilometro ang haba. Paikot-ikot, pasigip ng pasigip, parang ritual na lakad papasok sa nakaraan. Tapos biglang litaw ang Alcazne na halos 40 metro ang taas. May haliging Corinthian, detalyadong ukit na hanggang ngayon napapamura pa rin ng mga explorer sa ganda. Pero hindi lang yan, may sinihan din na para sa 3,000 katao. Daang-daang templo, libingan at lagusan, lahat diretsong inukit sa bangin. Pagkatapos nawala sa mapa, nakalimutan ng mundo sa loob ng ilang siglo. Hanggang 1812 nang muling nadiskubre ng Swiss explorer na si Johann Burckhardt. Ngayon opisyal na itong New 7th Wonder of the World. Karnak Temple, Egypt. Ilang kilometro lang mula Luxor, nandun ang Karnak Temple Complex, ang pinakamalaking reliyong istruktura na naitayo sa Egypt. Hindi ito one-time project. 1,500 years nilang pinalaki. Iba't ibang pharaoh, iba't ibang henerasyon. Sentro to ng pagsamba kay Amun-Ra at simbolo ng ultimate fakes ng mga pharaoh. Teotihuacan, Mexico. Sa labas ng Mexico City, nandun ang Teotihuacan, isang dating mega city ng sinaunang mundo. Noong 1st hanggang 7th century, mahigit 100,000 katao ang nakatira dito. Isipin mo yon, panahong wala pang skyscraper, pero city level na ang setup. Sa gitna nito ang Avenue of the Dead.
parang highway ng mga Diyos. Sa gilid, may Pyramid of the Sun na 65 metro ang taas at Pyramid of the Moon. Ang problema, hindi pa rin alam kung sino talaga ang nagtayo. Pero kahit misteryoso, sobrang laki ng impluwensya nito sa mga sumunod na sibilisasyon sa Mesoamerica. Ngayon, UNESCO World Heritage Site na to. At pag naglakad ka rito, parang may multo ng isang imperyo na nagmamasid. Meteora Monasteries, Greece. Kung gusto mong maramdaman kung gaano kakaliit, eto na yon, Meteora. Mga monasteryo na nakasabit sa tuktok ng bato, umaabot ng halos 400 metro ang taas mula sa lambak. Noong 14th century, habang may digmaan at kaguluhan, yung mga Orthodox monks, imbis na magtago sa kuweba, umakyat sa bato at nagtayo ng monasteryo malapit sa langit. Bawat bato, bawat kahoy, binuhat pataas gamit ang lubid at puli. Noon ang daan paakyat, mano-mano lang. Kung mahina pananampalataya mo, huwag ka nang tumuloy. Noong 16th century, may 24 monasteryo dito. Ngayon, 6 na lang aktibo. Pero pag sunset, nagiging golden ang bato. May tulog ng kampana, may mga aninong monghe sa ulap at parang nasa ibang planeta ka. Acropolis of Athens, Greece. Sa ibabaw ng Athens, nakatayo ang Acropolis, ang pinaka-iconic na simbolo ng sinaunang Greece at demokrasya. Ginawa noong 5th century BC, panahon ni Pericles, ang Golden Age ng Greece. Dito sinasamba ang mga Diyos habang tanaw ang buong lungsod. Kahit dinaanan ng digmaan, lindol at sakuna, andyan pa rin. Ngayon, UNESCO World Heritage Site at inspirasyon ng halos lahat ng Western architecture, isang pinundasyon ng kultura ng kanluran. Bagan, Myanmar. Hindi isa, hindi dalawa, kundi may 2,000 templo. Yan ang Bagan. Dati may mahigit 10,000 na sagradong istruktura na itinayo sa loob lang ng ilang siglo, noong 11th hanggang 13th century. Ito ang sentro ng Theravada Buddhism, kung saan nagpapaligsa ng mga hari sa debosyon. Mas maraming templo, mas maraming points daw sa langit. Bawat templo may ukit ng Buddha, lotus, mythological na hayop at mga eksena mula sa banal na kasulatan. Ang pinaka-solid, yung atmosphere. May mga nasira ng lindol, may mga gumuho, pero yung katahimikan at pagkabulok, yun ang nagbibigay ng kakaibang ganda. Hindi kailangan ng ilaw o effects. Isang pagsikat lang ng araw, buhay na ang kasaysayan. Nubian Pyramids, Sudan. Sa Nubian Desert ng Sudan, may isang eksena na parang sinasabing, akala nyo Egypt lang may pyramids. Dahil dito may 200 pyramids ang nakatayo. Ginawa mula 8th century BC hanggang 4th century AD. Libangan to ng mga hari at reyna ng kaharian ng Kush, yung sibilisasyong minsang namuno pa sa Egypt. Iba ang forma nila, mas matarik, mas makitid at kadalasan may maliit na kapilya sa paanan. Hindi sila kasing laki ng Giza, pero mas marami at mas matapang ang tindig. Kahit may mga nasira ng panahon at gulo, andyan pa rin sila. Tahimik pero nagsasabing malakas din kami. Derinkuyu Underground City, Turkey. Sa Cappadocia, Turkey, may lungsod na nasa ilalim ng lupa. Ang Derinkuyu ay hukay pababa ng 85 meters at kayang magtago ng 20,000 na tao, pasama hayop, pagkain at supplies. Hindi bunker kundi isang buong syudad. May daang-daang kwarto, balon, kusina, kapilya at ventilation system na solid. Kahit walang kuryente, humihinga ang lugar. Ginagamit to kapag may digmaan at religious persecution. Na-rediscover lang noong 20th century at ngayon tourist spot na. Pero pag pumasok ka, ramdam mo yung takot, diskarte at tapang ng mga tao noon.
Longmen Grottoes, China. Sa tabi ng Yi River sa Henan, nandun ang Longmen Grottoes. Hindi natural wonder, tao ang umukit. Ang mga bato rito ay may limestone na 500 million years old. May bakas pa ng sinaunang dagat. Simula Northern Wei Dynasty, mahigit 1,500 years nang nakalipas, libu-libong Buddhist statues ang inukit mula sa maliliit na figurine hanggang sa malalaking figura na nakakamangha. Bawat ukit, bawat linya, may debosyon, husay at tiyaga. Leshan Giant Buddha, China. Sa Sichuan Province kung saan 3 ilog ang nagsasama, may Buddha na 1,300 years nang nakaupo. Mukha lang may-ari ng hardware na kalmado at chill lang. Ito ang Leshan Giant Buddha, ang pinakamalaking batong Buddha sa mundo. May 71 metro ang taas at inukit direkta sa bangin ng Tang Dynasty. Isang tenga nasa 7 metro na. Isang kuko kasya ang adult. Ganun kalaki. Pero hindi lang size ang astig dito. Dati kasi malupit ang agos ng mga ilog. Laging may lumulubog na bangka. May munghing nanggangalang Haitong ang naniniwala na kapag may Buddha na nakatingin dito, kakalma ang tubig. Kaya yun, sinimulan niya ang pag-ukit. Yun nga lang, namatay bago matapos. Pero tinuloy ng mga alagad niya at halos 1 siglo bago natapos. Ang malupit pa dito, may hidden drainage system sa buhok, balikat at sa iba pang parte ng katawan niya. Saka gumagana pa rin hanggang ngayon pag tumayo ka sa paanan niya at tumingala. May isip mo, hindi to estatwa. Panalangin to na inukit sa lupa. Panghuli, Great Wall of China. Kung may pinaka-overachiever sa kasaysayan, eto na yon. Ang Great Wall of China ay mahigit 21,000 kilometro ang haba. Dinaanan ng bundok, disyerto at kapatagan. Sinimulan noong 3rd century BC, panahon ng Qin Dynasty, tapos pinalawak pa ng mga sumunod na dynasty. May watchtowers, may kuta, may daan para magpatrol ang mga sundalo para bantayan laban sa nomadic invaders sa hilaga. Ngayon hindi na to panggera, simbolo na to ng lakas, tiyaga at malupit na version ng sinaunang China. So yon, kung trip mo to, like, share, subscribe. Hanggang sa muling paglalakbay.